tuhong Department of Public Works and Highways o DPWH aba may paliwanag kung bakit kasong plunder etong nais na maisampa laban kay dating House Speaker Martin Romualdez kumpara ho sa ibang puro malversation. Ito namang si Department of Public Works and Highways Secretary Vince Dizon tiniyak ang patuloy na pakikipagtulungan. May buong detalye dyan si Bombo Grant Hilario. Nagbigay paliwanag ang kasalukuyang kalihim ng Department of Public Works and Highways na Secretary Vince Dizon ukol sa kanilang ipinasang panibagong referral sa Office of the Ombudsman. Kanyang nilinaw kung bakit sa isinumiteng rekomendasyon na mapakasuhan si former House Speaker Martin Romualdez ay plunder case ang nais nitong maisampa. Ayon kay Public Works Secretary Vince Dizon, naniniwala silang matibay na batayan ang mga dokumentong kanilang ipinasa sa Ombudsman para aksyonan nito ang kanilang ikalawang referral. Kabilang sa mga pinaniniwalaang matibay na merito ng rekomendasyon ay ang kontrata mula sa mga proyektong nakitaan ng anomalya at mga salaysay na pinanumpaan o sworn statements. Kung kaya't binigyan din ng naturang kalihim na nasa Ombudsman ang responsibilidad sa kung papaano uusad ang pinagsamang referral ng kaguran katuwang ang Independent Commission for Infrastructure. Pagtitiyak naman niya ay patuloy silang makikipagtulungan sa Ombudsman sa investigasyong isinasagawa ukol sa flood control projects anomaly. Yeah, nasa Ombudsman na yon. Kasi kaya nga lahat sinubitin na natin. Nakikita niyo naman kung gaano karaming kontrata ito. No? Gaano karaming project. So, we will leave that up to the Ombudsman. We will continue to coordinate and cooperate with the Ombudsman. But we feel that these documents merit the recommended actions that have been proposed in the referral. Joint naman to eh. Joint to eh. Ano kami? Nagsama na kami. Tsaka, ano yun eh. Sa Ombudsman naman talaga, pupunta ito lahat eh. Kung pagbabasehan kasi ang mga nakaraang desisyon ng korte, kakaunti pa lamang ang nahatulang may sala o guilty sa kasong plunder. Sa rekomendasyon ng kaguran at komisyon, kanilang inirerekomendang mapakasuhan si former House Speaker Martin Romualdez at dating Ako Bicol Party List Representative Zaldico sa kasong plunder, graft at direct bribery. Aminado si Public Works Secretary Vince Dizon na karamihan o ang taong bayan ay naiinip na sa pagpapanagot na masangkot sa isyu ng flood control. Git kasi niya, alinsunod na rin sa direktiba ng Pangulo, nais nilang matibay ang mga reklamo o kasong isasampa laban sa mga tiwali at dawit ng mga individual. Alam ko po na naiinip ang ating mga kababayan nitong nakaraang mga ilang buwan. Pero uulitin ko po, ang sinabi paulit-ulit ng ating Pangulo, na kailangan nating siguraduhin na ang ating isusumite na mga dokumento, mga ebidensya ay matitibay. Ayaw maulit ng ating Pangulo ang mga nangyari. Kaya tayo kahit papano tumagal ng ilang buwan. Dahil rito kanyang ipinagpapasalamat ang pagpapasensya ng publiko sa nagpapatuloy na kaluwat-kanang investigasyon at pagsasampa ng kaso. Pero kagaya po nung final lang ng ating ombudsman nung nakaraang ilang araw sa Sandigan Bayan, the first case that was referred by ICI and DPWH on the Oriental Mindoro project by SunWest Corporation involving former Congressman Zaldico. Kasama po ito sa lahat ng ginagawa natin at again, umpisa pa lang po ito. So sa ating mga kababayan, salamat po sa inyong pasensya. Nag-uulat mula Office of the Ombudsman, ito si Bombo Grant Hilario and this is Bombo Radio Philippines, the #1 most trusted source of news and information. Bust Radio Bombo! For the most trusted source of news and information, visit our website at www.bomboradio.com. Follow us on Bombo Radio mobile app, Facebook, YouTube, TikTok, and X, formerly Twitter. Like, share, and stay connected. Anytime, anywhere.